Umaga, ako po si Benison Estareja. Meron muli tayong update regarding pa rin sa ating monitor na si Typhoon Marce with internationally na Yinxing as of 5 in the morning, araw ng Biyernes. Huli pong namataan ang sentro nitong si Typhoon Marce sa coastal waters po ng bayan ng Pasukin sa Ilocos Norte at bahagyang humina from 175 naging 155 kilometers na lamang po yung hangin nito malapit dun sa kanyang mata at may pagbugso na hanggang 215 kilometers per hour. Kumikilos ang bagyo west-northwest sa bilis lamang na 10 kilometers per hour. Base sa ating latest satellite animation, asahan pa rin po ang masungit na panahon sa malaking bahagi po ng Northern Luzon. Aasahan yung malalakas na hangin at malalakas po na pag-ulan habang meron pa rin mga localized thunderstorms dito po sa may parting Southern Luzon, Visayas and Mindanao na hindi naman po directly associated kay Typhoon Marce. Samantala, yung ating minomonitor po na cloud clusters sa may Pacific Ocean ay naging isang ganap na low pressure air na po kaninang madaling araw. As of 4 in the morning ay nasa higit 1,900 kilometers ito silangan ng southeastern Luzon. Base po sa ating analysis at sa ginagalaw nitong low pressure area, posible na itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility po mamayang gabi or bukas ng umaga. Hindi pa rin natin inaalis yung possibility na maging isang ganap na tropical depression ito pagpasok sa ating PAR at kung sakasakali po na maging isang mahinang bagyo ay papangalanan po natin ito na Nika. At itong potensyal na low pressure air or bagyo ay maaaring makaapekto sa malaking bahagi po ng Luzon sa mga susunod po na araw. Base sa pinaka-huling track ng Pag-asa, inaasahan po na tutungo na dito sa may West Philippine Sea ngayong umaga hanggang tanghali ang Typhoon Marce. As a reference po kahapon, 3:40 p.m. naglandfall po ito for the first time sa may bayan ng Santa Ana sa Cagayan and nag-second landfall po ito kahapon at 9 p.m. dito naman sa bayan po ng Sanchez Mira. Sa ngayon, unti-unti nang lumalayo ito sa ating kalupaan at lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility mamayang hapon or gabi patungo po dito sa may parting Southern China and Central Vietnam. Base naman sa intensity nitong si Bagyong Marce, unti-unti na itong humihina po sa ngayon at posibleng maging severe tropical storm over the weekend dahil pinapasok na po ito ng malamig at medyo to yung northeasterly wind flow. And inaasahan po natin na meron pa rin mga lugar naman ngayong umaga hanggang tanghali ang magkakaroon ng mga pagbugso ng hangin kahit lumalayo na sa kalupaan. Itong si Bagyong Marce, given na yung kanyang kabuong diametro, ay nasa 900 to 1,000 kilometers. Sa ngayon po, lalo na sa mga susunod na oras, asahan pa rin po ang pinakamalalakas na hangin sa Ilocos Norte, gayon din sa northernmost portion of Ilocos Sur, particular sa bayan ng Sinait, sa mga bayan ng Danglas, Lagayan, and Tineg sa Abra, gayon din sa bayan ng Calanasan sa Apayao, at sa mga bayan ng Sanchez Mira, Claveria, and Santa Pacedes, dito po sa may western portion of mainland Cagayan. Meron naman tayong signal number 3 sa southern and western portion of Babuyan Islands, gayon din sa northern and western portions of Cagayan, natitirang bahagi ng Apayao, central portion of Abra, at dito rin po sa may northern portion of Ilocos Sur. Kapag meron tayong signals number 4 and number 3, possible po yung hangin hanggang 155 kilometers per hour, posible itong makasira ng mga puno at pananim at yung mga may hinang istruktura at posible rin po na makapagpatumba ng ilang poste at linya ng kuryente. Meron naman tayong babala pa rin sa hangin bilang dalawa dito po sa southern portion of Batanes, natitirang bahagi ng mainland Cagayan and Babuyan Islands, northern and western portions of Isabela, ganyan sa natitirang bahagi ng Abra, Kalinga at buong Mountain Province. At meron pa rin tayong signal number 2 sa northern portion of Ifugao, northern portion of Benguet, natitirang bahagi ng Ilocos Sur at hilagang bahagi ng La Union. Asahan natin kapag merong signal number 2, possible yung hanggang 85 kilometers per hour na lakas ng hangin, kaya medyo delikado pa rin po ito lalo na po sa mga pananim at saka sa mga may hinang istruktura. At meron naman tayong mga signal number 1 or hanggang 55 kilometers per hour na taglay na hangin sa mga susunod po yan na oras sa natitirang bahagi pa ng Batanes, rest of La Union, buong Pangasinan, natitirang bahagi ng Ifugao and Benguet, rest of Isabela, gayon din sa Quirino, Nueva Vizcaya, northern and central portions of Aurora, sa bayan ng Karanglan sa Nueva Ecija, at sa mga bayan din po ng Santa Cruz and Candelaria dito po sa may northern Zambales. Sa mga susunod po na issuances natin, possible po na mag-downgrade yung ating mga signals number 4 into number 3 into number 2, and so on.
at posibleng matanggal na rin po yung mga wind signals number 1 natin. Eventually, yung mga nasa southern part ng Northern Luzon sa mga susunod po natin na issuances hanggang sa makalabas po ng part itong ating bagyong binabantayan ay mawala na rin yung tropical cyclone wind signals sa malaking bahagi po ng Northern Luzon. Gayunpaman, asahan pa rin po natin pagsapit ng mamayang gabi, pag tinanggal na po natin yung ating mga wind signals, meron pa rin mga lugar na magkakaroon ng strong to gale force or paminsan-minsan bugso ng hangin sa may Batanes, Cagayan, Isabela, and Ilocos region. At bukas, kahit malayo na yung bagyo, meron pa rin mga pagbugso sa Batanes at sa Babuyan Islands. Pagdating naman po sa mga pag-ulan, tinanggal na natin yung possibility of torrential rains or higit 200 millimeters po na dami ng ulan ngayong araw. Pero aasahan pa rin po ang heavy to intense na mga pag-ulan sa mga susunod na oras dito po sa Ilocos Norte, pababa ng Ilocos Sur, Apayao, and Abra. Posible pa rin ito magdulot ng mga pagbaha, hindi lang doon sa mga low-lying areas at medyo mataas pa rin po ang chance na magkaroon ng mga pagguho ng lupa. Meron naman tayong moderate to heavy na mga pag-ulan or 50 to 100 millimeters na dami ng mga pag-ulan sa La Union, Kalinga at malaking bahagi po ng Cagayan, kabilang na ang Babuyan Group of Islands. So meron pa rin po banta ng baha at landslides sa mga nabanggit na lugar. Para naman po sa lagay ng ating karagatan, meron pa rin tayong gale warning dahil pa rin sa pagdaan nitong si Bagyong Marcel dito sa may Northern Luzon. Hanggang 11.5 meters po or halos 4 na palapag na gusaling taas ng mga pag-alon sa malayong bahagi ng karagatan, sa Batanes, baybayin ng Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, Ilocos Norte, and Ilocos Sur, habang asahan pa rin po ang 3 to 5 meters na taas ng mga pag-alon sa La Union at sa Pangasinan. Habang lumalayo din po ang Bagyong Marce, inaasahan na unti-unting bababa yung mga pag-alon sa malaking bahagi ng Northern Luzon, habang natitirang baybayin po ng ating bansa, mananatili pa rin po banayad hanggang katamtaman ng mga taas ng alon, lalo na po sa may Visayas and Mindanao, at dito sa natitirang bahagi ng Luzon, minsan maalon pa rin po, lalo na sa western seaboards ng bansa. At pagdating naman sa daluyong, ngayong umaga, meron pa rin po chance ng mga daluyong o yung rumaragas ang pagpasok po ng mga alon sa ating mga pangpang sa baybayin ng Cagayan, kabilang na ang Babuyan Islands, more than 3 meters po ito, gayon din sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur at timog na bahagi ng Batanes. Meron naman tayong 2.1 hanggang 3 metro dito sa hilagang baybayin ng La Union at hanggang 2 metro sa hilagang baybayin po ng Isabela. So make sure po na coordinated tayo sa ating mga local government units for possible evacuations, lalo na yung mga nakatira sa coastal areas. At para naman sa magiging lagay ng panahon for the next 3 days, dahil nakalayo na ang Bagyong Marce, by tomorrow, asahan po ang improving weather conditions sa malaking bahagi po ng Northern and Central Luzon. Iiral sa malaking bahagi ng bansa ang partly cloudy skies, madalas magiging maaraw sa umaga hanggang tanghali, pero pagsapit ng hapon hanggang gabi, nagkakaroon muli ng mga pulupulong pag-ulan at pagkidlat, pagkulog, lalo na po sa eastern sides. May kainitan pa rin pagsapit ng tanghali dahil sa easterlies. Then pagsapit po ng Sunday and Monday, ito yung time kung saan yung ating low pressure area na minomonitor ay lumalapit po sa ating kalupaan. So, kaya naman po possible na pagsapit ng Sunday, may mga lugar na magkakaroon ng paulan. Bicol Region, Samar Provinces, and Quezon Province, habang ang Eastern Luzon at ilang bahagi po ng Visayas ay magkakaroon din ng kalat-kalat na ulan and thunderstorms dahil sa paglapit pa nitong low pressure area. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa.